Tahimik ang gabi nang dumating si Dimples sa bahay ni Rocky Boy. May ngiti sa labi ang lalaki nang masilayan siya. Parang matagal nang inasam ang sandaling iyon. "Namiss kita," mahinang sabi ni Dimples habang nag-aalangan ang kanyang tinig. Ngunit sa halip na lambing, kakaibang tingin ang isinukli ni Rocky Boy. Malamig, mapusok at puno ng pagnanasa. Bigla siyang tumayo at may kinuha mula sa gilid ng kama, isang pamalo. "Rocky, anong gagawin mo?" Nanginginig na tanong ni Dimples. Ngunit tila wala na siyang naririnig. Sa halip na sagot, isang malupit na titig ang ipinukol sa kanya. Nagtangka si Dimples na tumakbo palabas. "Walang ganyanan, Rocky. Hindi yan ang napag-usapan natin." Ngunit hinarangan siya nito, hinila pabalik at itinulak sa kama. Nagpumiglas si Dimples, desperadong makawala, hanggang sa nasipa niya si Rocky sa tiyan at nakahanap ng pagkakataong tumakas. Ngunit mabilis siyang nahabol. Hinila ni Rocky Boy ang kanyang buhok at walang awang pinagsusuntok. Sa bawat hampas, unti-unting nawawala ang kanyang lakas hanggang sa tuluyang mawalan siya ng malay. At sa gabing iyon, sinamantala ni Rocky Boy ang kawalan ni Dimples ng panlaban, isang karahasang hindi niya malilimutan habang buhay. Samantala, sa kabilang dako, nagtipon ang grupo ni Tanggol. Isa sa mga kasamahan niya ang nagbitaw ng balitang hindi nila inaasahan. "Boss, yung tinulungan nating si Mauro, may kaugnayan pala sa isang pulis." Si Punggay nagkatinginan ng lahat, ramdam ang kaba sa hangin. "Kung ganon, mas mabuti nang umalis tayo bago pa lumaki ang gulo," mungkahi ng isa. Habang si Tanggol ay tahimik lang, si Punggay naman ay nagngingit-ngit sa galit nang marinig ang nangyari. Bilang pulis, tungkulin niyang hulihin si Tanggol at ang grupo nito. Pero sa puso niya, may halong pagkalito sapagkat ang lalaking tinulungan ni Tanggol ay ang kanyang sariling ama, si Mauro. Kinabukasan, nagdesisyon si Tanggol na umalis. "Hindi na tayo pwedeng maghintay pa," matigas niyang wika. Pinigilan siya ng mga kasama. "Tanggol, kalma lang muna. Mainit pa ang sitwasyon. Delikado to." Pero mariin ang sagot niya. "Wala na tayong oras. Kung may isa man akong dapat iligtas ngayon, yun ay ang ama ko, si Ramon." Habang pinag-iisipan ni Tanggol ang gagawin, sa kabilang panig naman, si Ramon ay gumagawa ng paraan para makatakas. Tahimik niyang kinuha ang baril ng isa sa mga bantay. Pagkatapos ay biglang tumakbo palabas, pinaputukan mula sa likod. Isa, dalawa, tatlong bala, pero patuloy siyang lumalaban. Bawat putok, bawat hakbang ay laban para sa kanyang kalayaan. Hanggang sa unti-unti niyang napabagsak ang mga humahabol sa kanya. Sugatan man, determinado pa rin siyang mabuhay. Sa magkasabay na laban ni Tanggol at Ramon, lalo pang lumalim ang apoy ng kaguluhan. Si Dimples, biktima ng karahasan at kawalang hustisya. Si Punggay, nahahati sa pagitan ng tungkulin bilang alagad ng batas at ng damdaming umiikot sa kanyang ama. At si Tanggol, patuloy na sumusugod kahit sa panganib ng kamatayan, alang-alang sa dugo ng kanyang dugo. Sa mundong puno ng ganti at kasinungalingan, sino pa ba ang tunay na nasa panig ng tama? At hanggang kailan mananatiling buo ang puso ni Tanggol bago siya lamunin ng galit at pagkamuhi? Kung gusto mong malaman kung saan hahantong ang laban ng mga Montenegro, mag-subscribe ka na ngayon at sabay nating tunghayan ang susunod na madugong kabanata.